O baka nagbubulag-bulagan. O ayaw nila, in denial sila. Wala rin, ayaw din nila makita. Kasi paglabas daw nila sa bahay nila, wala naman sila nakikitang krimen. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksaka. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. So, I mean, hindi mo lang nakikita. O baka nagbubulag-bulagan. May kasabihan nga none so blind as those who refuse to see. Ako wala na akong krimen nakikita pero ibig ba sabihin nun, walang krimen? Diba? Hindi na kagabi. Hindi mo nakikita yung araw, ibig sabihin nun, nawala na ang araw. Diba? Ganun yun halimbawa, meron kang kaibigan sa abroad. Hindi mo nakikita, ibig sabihin, wala na siya. Hindi mo lang nakikita. Anyway, ayan. Alam nyo, ito nga ang sinasabi ng iba, yun ang yun, nang yun ang yun, nang yun ang yun. Sabi nga nung isa, iyot iyon. Iyot na naman? Hindi, iyot iyon, iyon at iyon. Diba? Iyon at iyon ang nananalo. Pero, iyot iyon ang nananalo. Pero walang pagbabago. Mahirap pa rin ang Pilipino. Ito ewan ko kung ano masasabi nitong ating secretary, yung Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Si Atty. Gadon. Si Atty. Gadon. Eto, isa pang, di ba, sinabi natin noon na tumaas ang insidente ng self-rated poverty ng mga Pilipino. Na mas marami, dumadami ang mga Pilipinong itinuturing ang kanilang sarili na mga mahihirap. Ayaw nilang makita yon. Oo, ayaw nila, in denial sila. Yung krimen tumataas kasi nga sa poverty rin yan. Wala rin, ayaw din nila makita kasi paglabas daw nila sa bahay nila, wala naman sila nakikitang krimen. Yun nga po. Kasi hindi naman sila nakatira sa isang lugar na marami ang krimen. Ako wala na akong krimen nakikita pero ibig ba sabihin nun, walang krimen? Di ba? Pagkagabi, hindi mo nakikita yung araw, ibig sabihin nun, nawala na ang araw. Diba? Ganun yun halimbawa, meron nga kaibigan sa abroad, hindi mo nakikita, ibig sabihin, wala na siya. Hindi mo lang nakikita. Baka nagbubulag-bulagan. May kasabihan nga none so blind as those who refuse to see. Walang hihigit pa sa pagkabulag ng mga taong ayaw makita. Ayaw makakita. Ayun. Ito ang pruweba, Ma'am Juby, na ang mga Pilipino ay patuloy na naghihirap. Dumadami ang mga tao na pumupunta sa mga online na pautang. Marami yan. Maraming online na pautang, digital lending apps, di ba? Ito ay legalized tong 5-6. Ewan ko lang kung mga Bombay yung may-ari nito, pero ang tataas ng interest nito. Yan, grabe nga. Nung May 6, lumabas sa isang pagsusuri pa lang to, na ang mga Filipino ay gumugol, hindi Google si Dan Fernandez yun gumugol ng 1.54 billion seconds. Sa oras? Sa 1.54 billion seconds sa pagpunta sa mga lending apps. Ito ay 16%. 16% higit na mataas sa yung nakalipas na taon. Ibig sabihin, mas maraming umuutang. Ayan ang mga klase ng utang, kasi maraming klaseng utang, may housing loan, di ba? May car loan. Ang pinakamaraming utang na kinuha ng mga Pilipino sa mga digital na lending apps ay personal loan. Yung mga all for pambayad ng kuryente, siguro pambayad ng tubig, di ba? Upa. 76.4% ng activity. Personal loan. Anong ibig sabihin nito? Hindi umaabot yung sahod ng mga, kung swelduhan ka at ikaw ay sumisweldo na say 20,000, hindi umaabot yung budget. You cannot make ends meet. Ibig sabihin, yung kinsenas katapusan mo, hindi pa katapusan, ubos na yung pera mo, kaya inuutang na nila. Yan ang mabigat dyan. Anong ibig sabihin niya na baka naman porket hindi nakikita ng administrasyon? Ito ang mga first time users ng pautang ng digital apps mula sa 4.76
47 million, naging 67 million. Ala, Oh, sobrang laki anong yan. ibig sabihin yan? Oh. First time user. Yeah. Samantalang yung mga active users from 7 million last year, naging 11 million. Ang populasyon ng Pilipinas, 115 o 116 million lang. Apo. Ibig sabihin, mahigit sa kalahati, 65% siguro, 60% ng Pilipino ay umuutang, yung mga maliliit na utang. Anong ibig sabihin ng dumadami yung umuutang? Naghihirap ang mga Pilipino bago sasabihin nila yung mayaman. Wala, kamote. Hindi kasya yung ayuda. Ito pa, ang karamihan daw ng personal loan na kinukuha sa mga digital apps ay yung mga buy now, pay later o BNPL. Yes. I-deliver sa iyo ngayon, saka mo na babayaran unti-unti. Unti-unti. Installment. Drops, di ba? Yung patak-patak. Hulugan. Tapos sira na, hindi mo na Yun ang problema. Ibig sabihin, yung mga basic necessities ng mga tao, hindi nila mabayaran in cash. Kawawa naman. Opo. Naghihirap bago sasabihin nila, umaasenso ang ekonomiya, lumalaki, i-explain na natin yan noon. Yeah, opo. Maaring ang kita ng isang household, halimbawa 10 kayo sa isang sambahayan, maaring ang kita nyo ay 100,000 naging 150,000. Akala mo lumaki, di ba? Opo. Pero kung 10 kayo, isa lang doon o dalawa lang ang nakakuha noong karamihan ng 150,000. Anong resulta? Yung 8 out of 10, mahirap pa rin. Ayun. Ganun ang comparison yan. Maaaring lumalaki ang kita ng Pilipinas. Opo. Pero pumupunta lang sa iilan, yung mga nasa kapangyarihan. Kaya maraming gusto, sila ay nasa kapangyarihan para mas malaki ang parte nila sa gross national product. Yan. Yun ang masakit. Yun ang masakit. Maaring dumadami ang wealth production but hindi pumupunta sa taong bayan, walang trickle-down effect. Opo. Ginagawa nila na busabos lahat ng Pilipino na umaasa na lang sa ayuda. Yan ang masama. Para kontrolado nila ang masa. Yan ang dapat nating labanan. Kaya puwisit na puwisit tayo sa AKAP, hindi dahil yan ay ginagamit din sa pagbili ng boto. Ngunit Opo. sa halip na gumawa ng infrastruktura, mass transportation, Yes. highway, health services para malusog ang Pilipino, edukasyon, nilagay sa isang programa para pinanlilimos. Kawawa Tayong talaga. nation, we are now a nation of beggars. Isa tayong bansa ng Sus, Maria Jose. nagmamalimos. Sa halip na mayaman tayo, puro tayo nagmamalimos. Yan. Yan ang mabigat. Sabi ni Nanay Akang, hay nako anak, maluloko ako kay attorney. Okay, at sa yan. Yan na. Well, anyway, sa notang yan, ituloy pa rin natin yan hanggang bukas ang ating Yes. pag-aaral. Opo. Ay magbigay daan na tayo sa susunod na programa na Balitang Yan na. Bayan! Yan!